Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Mainam, ikinagagalak kong malaman na okay lang kayo. Nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Teacher Margie. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo para sa ating panalangin. Si Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa katutubong pamayanan at kanilang kultura, Indigenous Cultural Community. Bago ko itatalakayin ang ating paksa ngayon, balikan muna natin ang ating aralin noong nakaraan. Ano nga ba ang ating aralin sa nakaraan? Tungkol sa? Yes, tama! Tungkol sa pamayanan. Ang pamayanan ay ang pangkat ng tao na unang nanirahan sa Pilipinas. May sarili silang tradisyon, relihiyon, paniniwala at kaugalian. At hindi sila pareho dahil bawat grupo ay may natatanging kultura. Ngayon, tingnan niyo ang dalawang larawan na ito. Sa tingin niyo, magkakapareho ba sila o hindi? Ang kasagutan ay malalaman natin mamaya. Ngayon, ano nga ba ang Tibuli at ang Aita? Simulan natin sa Tibuli. Ang Tibuli ay isang katutubong pangkat sa Mindanao, tulad ng Lake Cebu, South Cotabato, isang lugar na napanglibutan ng kabundukan at talon. At ang Aita naman ay isang mga pinakaunang katutubong pangkat sa Pilipinas na nakatira sa kabundukan ng Luzon. Ang katutubo dapat nating igalang. Kailangan natin silang igalang dahil tao din sila, may sariling kultura at karapatan, at bahagi din sila ng may kakilanlan at kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon tatalakayin natin dahilan kung bakit tinatawag na Tibuli at Aita. Tinatawag ang Tibuli na Tibuli dahil ang pangalang ito ay may mula sa kanilang sariling wika na ang ibig sabihin ay tao ng burol o nakatira sa lake o talon. Ang Aita naman, tinatawag sila na Aita ay mula sa lumang salita na tumutukoy sa kanilang maitim na balat. Ito ay ang itom o aitom. Nang ibig sabihin ay Aita. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay dahil naiintindihan nyo. Ngayon, pag-usapan natin ang kanilang tradisyon, relihiyon, kaugalian at paniniwala ng Tibuli at Aita. Magsisimula tayo sa Tibuli. Nakikinig pa ba mga bata? Mainam. Tibuli, ang kanilang tradisyon ay paghahabi ng tinalak. Ang Tibuli ay kilala sa paghahabi ng tinalak. Alam niyo ba kung ano ang paghahabi ng tinalak? Hindi. Ngayon ay malalaman niyo na ito ay isang tela na gawa sa abaka na ginagawang damit o banig. Pangalawa, relihiyon. Espiritu at Kristyanismo. Naniniwala sila sa mga espiritu ng kalikasan tulad ng bundok at tubig, at may Kristyanismo din silang dahil na-impluwensyahan ng mga dayuhan sa nakaraan. Pantatlo, kaugalian. Naging kaugalian nila ang tumira sa kabundok at lawa. Dahil dito malapit sila sa kalikasan at umaasa sa tubig, lupa at halaman para sa kanilang kabuhayan tulad ng abaka na ginagawang damit. At panghuli sa Tibuli ay ang paniniwala. Ang panaginip ay nagbibigay ng disenyo. Naniniwala ang Tibuli na ang mga disenyo ng tinalak nanggaling sa panaginip, at kung nanaginip sila, iyon ang kanilang ginagawa. Ngayon dadako naman tayo sa Aita. Ang kanilang tradisyon ay pangangaso. Ang mga Aita, tradisyon nila ang pangaso dahil dito sila kumukuha ng pagkain. Ang pangangaso ay ang paghuli ng hayop para sa pagkain. Pangalawa, relihiyon. Naniniwala sila sa espiritu. Ang Aita ay naniniwala sa espiritu sa kagubatan dahil dito gumagawa sila ng ritual para humingi ng proteksyon at magandang kapalaran. Pangatlo, kaugalian. Naging kaugalian na nila na tumira sa kalikasan. Ang Aita ay nakatira sa malalim na kagubatan, kaya sila simpleng pamumuhay tulad ng halaman, prutas, at hayop tulad ng sinabi ko kanina. Ano nga ba ang sinasabi ko kanina? Tama! Ang kanilang simpleng pamumuhay ay pangangaso, nahuhuli ng hayop para sa pagkain. At panghuli, paniniwala. Ang kalikasan ay may espiritu.
Pinaniniwalaan ang kalikasan ay buhay at may espiritu, kaya nila ito inaalagaan at ginagalang dahil pag nasaktan ang kalikasan, nasasaktan din ang tao. Iintindihan ba mga bata? Mahusay. Ngayon, gagawa kayo ng poster o sa madaling salita ay guguhit kayo ng bundok bilang doon naninirahan ang katutubong Aita at Tibuli. Pipili lang dito ng isa at ipresenta kung kaninong bundok at sinong nakatira dito. Wow, napakahusay ng inyong ginagawa. Ngayon, ipresenta nito at ito ang inyong tanong. Paano nyo ipakikita ang paggalang ng mga katutubo? Yes, tama. Hindi pagtatawanan ang kulay at hitsura. Ano nga ba ang mga tradisyon, paniniwala, reliyon, kaugalian ng Tibuli? Ang tradisyon ng Tibuli ay ang paghahabi ng tinalak at ang kanilang paniniwala sa espiritu at Kristyanismo. At kanang kaugalian ay naging kaugalian na nila ang timira sa kabundukan at lawa at paniniwala nila ang kanilang panaginip na ginagawang disenyo sa paghahabi ng tinalak. At ang Aita naman, ang kanilang tradisyon ay pangangaso at ang kanilang paniniwala ay may espiritu at ang kanilang kaugalian ay naging kaugalian na nila ang tumira sa kalikasan. At paniniwala, ang kalikasan ay may espiritu. Ngayon, babalik tayo kung magkapareho ba ang Tibuli at ang Aita. Yes, tama. Hindi sila magkapareho dahil magkaiba ang kanilang tirahan at paraan ng pamumuhay at nakikita nyo naman sa larawan na magkakaiba ang kanilang kasuotan. Naiintindihan ba ang lahat mga bata? Mahusay dahil ngayon kukuha kayo ng isang papel para sagutan ang ating pagtataya. Handa na ba kayo? Mahusay. Ngayon, ito ang unang tanong. Ano ang dalawang halimbawa ng kultura ng Pilipino mula sa iba't ibang katutubong pamayanan? Yes, tama. Tibuli at ang Aita. Pangalawa, ano ang tradisyon ng mga Aita? Yes, tama. Pangangaso. Pangtatlo, ano ang relihiyon o paniniwala ng mga Aita? Yes, tama. Naniniwala sila sa espiritu. Pang-apat, ano ang paniniwala ng Tibuli tungkol sa kanilang disenyo sa tinalak? Yes, tama. Nagmumula sa kanilang panaginip. At panglima, gumuhit ng simpleng bundok bilang tirahan ng mga katutubo. Mahusay dahil nakakakuha kayo ng mataas na marka. Ngayon, bago natin ihinto ang ating klase ngayong araw, ito muna ang iyong takdang aralin. Magsasaliksik ng larawan ng isang katutubong grupo at isulat ang sumusunod. Pangalan ng katutubo, tradisyon, relihiyon, paniniwala, at kaugalian. Ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Dito nagtatapos ang ating talakayin ngayong araw. Sana marami kayong natutunan sa ating klase. At dito lamang, paalam!